Maaaring mukhang simple si Bluey, pero puno ito ng mga lihim na malamang ay hindi mo pa napapansin. Tara, tuklasin natin ang mga nakatagong detalye na nagpapaspecial sa palabas na ito. Narito ang isang nakatagong detalye na maaaring hindi mo napansin tungkol sa nanay ni Judo, si Wendy. Hindi tulad ng karamihan sa ibang mga magulang sa Bluey. Halos hindi siya sumasali sa kasiyahan o usapan kasama sina Bandit at Chili. Paminsan-minsan siyang lumalabas, pero kadalasan ay tahimik lang siya. Kalmado at medyo seryoso. Hindi pa nga siya nakita sa kasali na Rad at Frisky at hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung anong trabaho niya o nasaan ang tatay ni Judo. Isang maliit na detalye lang ito. Pero ang tahimik na presensya ni Wendy ang dahilan kung bakit namumukod tangi siya bilang isa sa mga misteryosong magulang sa palabas. Alam mo ba na nagtatago si Bluey ng mga sanggunian tungkol sa sarili niya sa loob ng palabas? Sa episode na The Quiet Game habang dumadaan sina Bandit at ang mga bata sa isang tindahan ng libro, makikita mo sa bintana ang isang libro na kamukha ng episode na Fruit Bat. Tapos sa show and tell, may isang kahon ng kuryente na pininturahan ng mukha ni na Bluey at Bingo. At ito ang astig na parte. Yung parehong kahon na yon ay talagang meron sa totoong buhay at pininturahan din ng eksaktong ganoon. Karamihan sa mga tagahanga ng Bluey ay alam na sa episode na Double Babysitter, una nagkakilala sina Rad at Frisky at doon sila nagkaibigan. Nangyari lahat ito dahil aksidenteng sabay na dumating si Tito Rad at Frisky para magbantay kina Bluey at Bingo sa parehong gabi. Pero alam mo ba, hindi pala ito aksidente, kundi isang planadong pangyayari. Kaya sa episode, si Chili ang una nang tanong kay Frisky na magbantay kina Bluey at Bingo. Pero tumawag si Tito Rad sa huling sandali at nag-alok na siyang magbabantay sa mga bata. At hindi nagpadala ng mensahe si Chili kay Frisky tungkol dito dahil gusto niya magkatuluyan sina Frisky at Rad. Tulad ng alam natin sa episode na Bumpy and the Wise Old Wolfhound na ospital si Bingo. Pero hindi sinabi ng palabas kung bakit. Pero maaring alam natin ang dahilan. Maaring dahil ito sa hika. Ibinunyag ng lumikha ng Bluey na si Joe Brum sa isang panayam sa New York Times na ang kanyang bunsong anak na babae ay unang na-ospital nung siya ay 3 taong gulang dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa hika. At binanggit din niya na ang kanyang anak ay gumugol ng 1 linggo sa intensive care. Dahil karamihan sa mga pangyayari sa palabas ay hango sa personal na buhay ni Joe Brum, maaring ang pagkaka-ospital ni Bingo ay hango rin sa pangyayaring ito. Maaring gusto ni Joe Brum na ipakita si Bingo bilang kapareho ng kanyang bunsong anak na babae at ang mga sakit nito na may kaugnayan sa hika sa episode na ito. Bukod pa rito, mukhang matagal-tagal na rin nakakonfine si Bingo sa ospital, hindi bababa sa 1 linggo na. Bukod pa rito, pinakinggan ng doktor ang baga ni Bingo sa kanyang likod na tumutugma sa isang sakit na may kaugnayan sa paghinga. Sa minisode na Alongside, napansin namin ang isang napakagandang detalye. Habang papunta sina Honey at Bluey sa harap at likod na hardin, makikita natin si Bluey na sumisilip at pinapanood ang ilang isdang lumalangoy sa pond. At ito ang parehong fish pond na binanggit ni Chili sa episode na Stumpfest. At sa episode na Trades, sina Chippy at Sparky ang nagsimula magtayo ng pond na ito. Maganda na makita may pagpapatuloy ang maliliit na kwentong ito sa Bluey. Tulad ng alam natin, ang pangunahing bida ng palabas ay si Bluey. Pero alam mo ba na may 2 episode kung saan hindi lumabas si Bluey? Ang una ay ang episode na Turtle Boy. Tungkol ang episode na ito kina Bingo at Bandit. Dito, pumunta si Bingo sa parke kasama si Bandit, kung saan nakakita siya ng laruan na pag-ong at ginugol niya ang buong araw sa paglalaro nito. Pero makikita natin si Bluey sa isang litrato at nabanggit din siya ng ilang beses sa episode. Pero ang episode kung saan hindi lumabas o nabanggit si Bluey ay ang Slide. Ang episode na ito ay tungkol kay Bingo at Lila. Dito, gumawa sila ng sarili nilang water slide at naglaro sila nito buong araw. Kung napanood mo ang episode na Mom School, siguradong matatandaan mo si Greenie, isang lobo na kulay berde na anak din ni Bluey. At sa dulo ng episode, makikita natin si Greenie na lumipad palabas ng bintana at nakalaya siya. Tandaan, lahat ng ito ay nangyari sa season 2 ng palabas. Pero gaya ng alam natin, magkakaugnay lahat ng episodes ng Bluey. Ibig sabihin, anumang nangyari sa isang episode ay may epekto sa iba pang mga episode. At ang detalye tungkol dito ay sa episode na The Sign, kung saan nasaksiyan natin ang kasali na Frisky at Radley. Sa isa sa mga eksena, mabilis nating nakita ang langit at hulaan mo kung sino ang lumitaw. Si Greenie yon, lumilipad sa kalangitan ng Brisbane. Ang astig ng detalyeng ito na karamihan sa inyo ay hindi napansin. Ang susunod na detalye ay medyo interesante, alam mo ba? Sa mga naunang episode ng Bluey, tuwing nagsusuot ng helmet ang mga karakter, hindi nakikita ang kanilang mga kilay. At baka iniisip nyo na normal lang yon, na totoo naman. Pero simula sa season 2 ng palabas, tuwing nagsusuot ng helmet ang mga karakter, lumalabas na ang kanilang mga kilay. Baka isipin nyo na pagkakamali ito sa animation. Pero hindi talaga. Ginawa ito para mas maintindihan ang ekspresyon ng karakter. Kasi ang posisyon ng mga kilay ay nakakatulong para mas maunawaan natin ang kanilang ekspresyon. Kung nag-enjoy ka sa video hanggang ngayon, huwag mong kalimutang i-like ang video. Sa episode na Mr. Monkey Jocks, nainis si Bandit sa dami ng laruan ng mga bata, kaya pinapili niya sila ng paborito lang nila. Ang pangunahing laruan sa kwentong yon ay si Mr. Monkey Jocks, isang stuffed na unggoy na pilit na hindi binibigay ng magkapatid na healer. Pero sa huli, pinakawalan din nila siya. Sa bandang huli, nalaman natin na napunta ang laruan sa isang maliit na tuta na nasa ospital. Pero ang nakakatuwang bagay dito ay ang nanay ng tuta ay siya ring tindera sa tindahan na nagbenta ng Moonlight Unicorn sa mga healer. Yung unicorn
na dapat ay regalo sa kaarawan ni Muffin sa episode na Quiet Game. Sa pambungad na eksena ng episode na Dirt, makikita natin ang bahay ng mga healer. At kung titingnan nating mabuti ang puno sa tabi ng bahay, mapapansin natin ang isang saranggolang ibon. Ang detalye dito ay ang saranggolang ibon na nakasabit sa puno ay siya ring napanalunan ni Bingo sa episode na Pass the Parcel. Ang astig ng detaling ito na nag-uugnay sa dalawang episode. Kung matagal ka na nanonood ng Bluey, alam mo na ang Long Dog ay isang sikat na Easter egg sa Bluey na lumalabas sa bawat episode hanggang ngayon. Pero ang detalye dito, sa ilang episode, lumalabas ang Long Dog sa sobrang tusong paraan, kaya mahirap talaga itong mapansin. Halimbawa, sa episode na Sleepy Time, nag-explore si Bingo ng mga planeta sa kanyang panaginip. At dito mapapansin natin ang Long Dog sa medyo kakaibang paraan. Dito mismo sa puntong ito, kung i-zoom in natin ang mga bituin, makikita natin ang isang konstelasyon. At kapag pinagdugtong-dugtong natin ang mga bituin, nabubuo ang Long Dog. Seryoso, napakatalino ng paraang ito para ipakita ang Long Dog. At hindi lang yan, alam naman natin, palagi mag-isa lumalabas ang Long Dog. Pero hindi ganon sa episode na Double Babysitter. Sa episode na ito, sina Rad at Frisky ang nagbabantay kay Bluey at Bingo. At sa huling bahagi ng episode, habang nakaupo sina Rad at Frisky sa balkonahe at pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi, mapapansin natin na may dalawang Long Dog sa eksena. Malamang ito ang unang beses na nakita natin ang dalawang Long Dog na magkasama. Ngayon, ang susunod na detalye na ito ay talagang kamangha-mangha. Alam mo ba na may reference kay Bluey sa isang episode ng The Simpsons? Sa isa sa mga episode na inilabas noong 2021, makikita natin si Homer na sinusubukang pumasok sa Moe's Tavern, gaya ng dati, isa sa mga paborito niyang lugar. At makikita natin sina Maui at Ralph sa pintuan na nagche-check ng mga pumapasok. Pagkatapos makikita natin si Homer na sinasabi na isa rin siyang malaking Disney star. At kapag nakita natin ang tablet na may listahan ng mga autorisadong tao na pumasok sa party at sa mga bisita, makikita natin ang pangalan ni Bluey kasama ng iba pang mga karakter mula sa kumpanya tulad din na Pinocchio, Luca at Thanos. Talagang kamangha-manghang reference ito kay Bluey na halos walang nakapansin. Tulad ng alam natin ngayon, ang mga episode ni Bluey ay talagang magkakaugnay sa isa't isa. At ipinapakita ito sa pamamagitan ng maliliit na detalye na nakikita natin sa buong serye. Isa sa mga patunay nito ay nakita natin sa ilalim ng unan ng sofa sa episode na Cubby. Nang kuning ni Bingo ang unan, kung saan nakaupo si Bandit, may nakita tayong isang bagay sa ilalim nito. Ang Yes and No keychain na siya ring eksaktong remote na nakuha ni Bingo sa episode na Dance Mode, kung saan siya ang pumipili kung kailan dapat sumayaw at mapahiya ang kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, nagsimulang sumayaw ang buong pamilya Healer. Dahil inutusan ni Bingo mismo sa oras na yon habang tumutugtog ang busker ng kanyang musika. Kung titingnan natin ang sombrero kung saan inilalagay ng mga tao ang kanilang ambag, hulaan mo kung ano ang nasa sombrero. Ang parehong $5 na perang papel na si Bluey mismo ang nag-donate sa busker sa episode na Market. Pero ang pinakakapanapanabik na detalye sa lahat ng ito ay nakita natin mismo si Busker na ginamit ang parehong perang papel na ito sa episode na Quiet Game para bumili ng sorbetes, na nagpapakita na umiikot ang perang papel at sa huli ay bumalik ulit sa kanya. Ito ay tiyak na isa sa mga pinakaastig na detalye sa seryeng Bluey. Ang susunod naman ay mas tanong kaysa katotohanan. Sa ilang pagkakataon, nakita natin ang mga healer na naglalaba. Pero ang tanong, bakit kailangan pa nilang maglaba kahit hindi naman sila madalas magsuot ng damit? Seryoso, matagal na kami nagtataka tungkol dito. May paliwanag ba kayo tungkol dito? Sa buong serye ng Bluey, nakita natin sina Bluey at Bingo na nakakakilala ng maraming bagong kaibigan. Pero paano kung sabihin namin sa inyo? Sa isa sa mga episode, nakita rin natin si Bandit na nagkaroon ng bagong kaibigan. Sa episode na Cafe, sa parke, nakilala ni Bluey ang bagong kalaro na si Winnie. Habang nakakakilala ng bagong kaibigan si Bluey sa parke, kailangan namang makipag-bonding ni Bandit sa tatay ni Winnie habang patuloy silang nakikita sa parke. Ang nagsimula bilang awkward para sa dalawang tatay ay nauwi rin sa pagkakaibigan. Bagamat nakatutok ang episode sa paglalaro ni Bluey kasama ang bago niyang kaibigan, ipinapakita rin dito na natututo ang tatay niya na makipagkaibigan ulit sa iba, katulad ng mabilis na pagkakaroon ng bagong kaibigan ng kanyang anak. Kaya ito ang ilan sa mga nakatagong detalye sa Bluey, at gaya ng dati, magkikita-kita tayo sa susunod na video.